Hello sa lahat! In connection po sa recent video ko na mga paraan para makapunta dito sa Canada, ginawa ko ang videong ito upang magbigay ng konting guide sa mga nagnanais mag-apply dito sa Canada. Marami kasi ang nagtatanong kung magkano nga ba talaga ang sahod dito at may nakapagsabi rin na ang offer daw sa kanila is aabot na ng 9,000 Canadian dollars per month kasama ang allowance. Sobra po talaga akong kinabahan sa sahod na ito. Usually, bago mag-apply sa isang trabaho ay inaalam muna kung magkano ang sahod at ganun din kapag nag-apply sa ibang bansa. Pero noong nag-apply ako papunta dito, hindi ko tinanong kung magkano ang sahod noong in-interview ako ng amo. Basta ang focus ko noon ay makarating dito sa Canada. Pero noong pumirma ako ng kontrata, nakita ko na $11.25 per hour. Ito ay noong 2014. Pero ngayong 2020, magkano na ba talaga ang sahod? At syempre, saan napupunta? Magkakaiba ang sahod sa bawat probinsya. Parang sumusunod rin sa cost of living. Ang pinakamababa ay ang province ng Newfoundland and Labrador, which is $11.65 per hour. At ang pinakamataas ay sa province ng Alberta, which is $15 per hour. Iyon po ang minimum na sahod na karaniwang nare-receive ng mga bagong pasok sa trabaho, lalong-lalo na ang mga work permit holders pa lamang. Meaning hindi pa permanent residents or citizens. Pero mayroon ding mga employers or companies na nagbibigay ng above the minimum rate. So itry nating magkwenta para makita natin, kunin nating halimbawa ang bagong dating dito sa province ng Ontario, gaya ng mga farm workers or caregivers na ang tawag ngayon ay home child care provider or support worker. Ang minimum rate dito ay $14 per hour. Sa regular hours, 8 hours per day for 22 days per month. That will give us 176 hours times $14 per hour. So, meron tayong $2,464 per month. Tingnan naman natin ang overtime. So, weekdays, sabihin natin nagwo-work siya ng 4 hours a day as overtime times 22 days per month equals 88 hours. Times $21 per hour. So, yan ang rate ng overtime. Time and a half. It will give us $1,848 per month. And then sa weekend, sabihin na lang natin 10 hours a day siya. Times 8 Saturdays and Sundays per month. Walang pahinga talaga. This will give us 80 hours. Times $21 per hour. And then we'll have $1,680. So, grand total for a month will be $5,992. So, ito lang yung kaya niyang maging sahod sa buong buwan kapag nag-work siya talaga ng 12 hours a day at for 5 days, 5 weekdays, and 10 hours a day for every Saturday and Sunday. Pero bihira lang talaga ang employers na magbibigay ng ganitong klase ng overtime, especially kapag nasa bahay ka. Kasi mas mahal yung overtime pay. At ayan, sa farm naman, gaya ng sabi ng pinsan ko, okay lang nag-work sila ng overtime every day at Saturday and Sunday. Kasi sa farm, medyo kulang yung mga workers. Pero hindi rin sa lahat ng farms. At swerte ka kung talagang ang $21 per hour na overtime ay ibibigay. Kahit bawal sa batas, meron pa rin mga employers na hindi tumutupad. Out of the gross income, ikakaltas ang income tax, employee insurance, at Canada Pension Plan, which is roughly 15%.
So kapag open work permit na ang hawak mo or PR or citizen, kahit anong trabaho ay pwede nang pasukan basta matanggap ka. Pero maraming nanis ang pinipiling manatiling nani dahil mas malaki rin ang kita. Very negotiable ang sahod lalo kapag gusto ka ng amo at may kaya ang employer. May mga kakilala akong sumasahod ng $650 or $850 per week, 5 days a week, 8 hours a day. Yon ang net pay nila, 650 to 850. Ang average, ang alam ko is 750 per week na ngayon, plus yung Metro Pass, ito yung pamasahe sa bus. 1 month na pwede mong gamitin sa bus. So marami rin dito ang nagwo-work ng 7 days a week, may regular work at may part-time. So sila yung mga malalaki ang kita. Wala nga lang pahinga. Pero sa mga kagaya ko noon na 40 to 44 hours per week lang mag-work, tamang-tama lang sa expenses ang kita. Para lang sa rent, food at bills, walang ipon. Malaki kung i-convert sa pera sa Pinas kasi ang average exchange rate is $38 pesos for $1. Pero syempre, kapag nandito na ang pamilya ay dollar na din ang gastos. Ang karaniwang net na sahod talaga dito kapag bago ka is magre-range ng $2,000 hanggang mga $3,000 siguro kapag talagang galante ang employer mo at nagpapa-overtime. Sa farm workers naman, iba, merong mas mataas pero hindi aabot talaga ng yung mga 5,000 na yon. Parang maximum na yung computation ko na $5,900. Pero I guess kung meron mang employer na ganon, 1 and 100 lang siguro.